Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Maligayang pagdating sa aking channel na ang mga kwento ni Juan Matalas na Dila, kung saan hatid namin ang mga makabuluhan, mahiwaga, at kapupulutang aral na kwento mula sa ating kultura at imahinasyon. Sa ating tampok na kwento ngayon, tunghayan natin ang alamat ng isang diwata na kilala sa kanyang kagandahan at kabutihan, si Mariang Makiling. Siya ang tagapagbantay ng bundok, tagapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan, at simbolo ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, siya ay nasaktan dahil sa kasakiman at pagtataksil ng mga tao, kaya't tuluyan siyang naglaho. Ano ang mga pangyayaring nagtulak sa kanya na iwan ang mundo ng mga tao? At anong aral ang maiiwan niya sa atin? Bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, inaanyayahan ko muna kayo na suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, ang mga kwento ni Juan Matalas na Dila, para sa mas marami pang kwentong tiyak na magbibigay inspirasyon at aral sa ating lahat. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating kwento. Sa paanan ng isang mahiwagang bundok sa Laguna, may isang kwento na matagal nang ibinubulong ng hangin at ng mga dahon. Isang kwento ng kabutihan, pag-ibig, at pagkawala. Sinasabi nila, may isang diwata na minsang nag-alaga sa kalikasan at tumulong sa mga tao. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, siya ay nasaktan at tuluyang naglaho. Ano ang nangyari kay Mariang Makiling? Bakit niya iniwan ang mundo ng mga tao? Samahan ninyo ako sa kwentong puno ng hiwaga at aral. Ito ang alamat ni Mariang Makiling. Noong unang panahon, sa bundok ng Makiling, naninirahan ng isang napakagandang diwata, si Mariang Makiling. Siya ay kilala hindi lamang sa kanyang pambihirang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang kabutihang loob. Si Maria ay may mahaba at makintab na buhok, mapupungay na mga mata, at balat na tila kasing kinis ng buwan. Ngunit higit pa sa kanyang anyo, siya ay may pusong handang tumulong sa sinumang nangangailangan. Ang mga magsasaka sa paanan ng bundok ay madalas niyang tinutulungan. Kapag may nagugutom, nag-iiwan siya ng mga pagkain. Kapag may nawawala sa gubat, ginagabayan niya ito pauwi. At kapag may nagkasakit, nagbibigay siya ng mga halamang gamot. Ngunit may isang kondisyon si Maria. Ang kanyang mga biyaya ay para lamang sa mga taong may malinis na puso. Isang araw, may isang binatang nagngangalang Juan ang napadpad sa bundok. Siya ay masipag, mabait, at may pangarap para sa kanyang pamilya. Nakita siya ni Mariang Makiling at agad siyang nagustuhan. Madalas magtagpo ang dalawa. Nag-uusap, nagtatawanan, at unti-unting nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, hindi ito naging madali. May isang mayamang babae sa bayan na nais pakasalan si Juan. Dahil sa kahirapan, napilitan si Juan na piliin ang seguridad kaysa sa tunay na pag-ibig. Nasaktan si Mariang Makiling. Hindi niya inakala na ipagpapalit siya sa kayamanan. Ngunit hindi lamang iyon ang sumira sa kanyang tiwala. Habang tumatagal, napansin ni Maria na ang mga tao ay nagiging sakim. Ang mga dating tinutulungan niya ay nagsimulang umasa ng labis. At ang iba'y nagsinungaling at nanamantala. May mga taong pumasok sa kagubatan upang magnakaw ng kanyang mga biyaya. May mga pumutol ng mga puno ng walang pahintulot. At ang iba ay hindi na marunong magpasalamat. Sa sobrang sakit at pagkadismaya, nagpasya si Mariang Makiling na lumayo. Isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Mula noon, hindi na siya muling nakita. Ngunit ayon sa mga matatanda, sa mga tahimik na gabi, maririnig pa rin ang kanyang tinig sa hangin. At kapag ang bundok ay nababalot ng ulap, sinasabing iyon ay si Mariang Makiling. Nagbabantay pa rin, ngunit mula sa malayo. Ang kwento ni Mariang Makiling ay paalala sa atin na ang kabutihan ay dapat pinapahalagahan, hindi inaabuso. Ipinapakita rin ito na ang kasakiman at kawalan ng pagpapahalaga sa kalikasan ay may kapalit. At higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig at tiwala,
kapag nasira ay mahirap nang maibalik. Sa mundong mabilis magbago, naway matuto tayong pahalagahan ang mga biyayang mayroon tayo, ang kalikasan, ang kabutihan ng iba, at ang tiwala na ibinibigay sa atin. Dahil tulad ni Mariang Makiling, hindi lahat ng nagbibigay ay mananatili kapag sila'y nasasaktan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at nais mo pang makarinig ng iba pang mga alamat at kwentong may aral, huwag mong kalimutang i-like ang video, i-share sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa aking channel na Ang Mga Kwento ni Juan Matalas na Dila. Para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon at aral sa ating buhay. Maraming salamat sa iyong pakikinig. At hanggang sa susunod na kwento. Lagi nating tatandaan, mahalin natin ang iba, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili.